Magandang araw mga bay. Sa muli, balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran. Solo dive pa rin tayo sa ngayon. Ayan, tara, samahan niyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go. Update dive lang pala ito mga bay. Shoutout nga pala kay Bay Ruba, ang may-ari ng GoPro na ginagamit natin. At shoutout din kay Bay Michael Elliot, ang may-ari ng bangkang ginagamit natin sa pagpalaot. Muli, dito na naman tayo sa laot para makipagsapalaran. Baka sakali na meron tayong mahuli at meron tayong mailagay sa pagkainan. Solo time pa rin ako mga bay. At medyo kumalma na ngayong hapon. Kaya tara, samahan niyo ako para sa mga kaganapan sa ating pamamana sa araw na ito. Let's go! Hapon na nga pala tayo nakapalaot dahil kinondisyon muna natin yung makina. Dahil hapon muntik na ako magsagwan dahil nagbibisyo yung makina. Kaya inayos ko muna kanina. Kaya inaabot na tayo ng alauna bago tuloy ang nakapalaot. Pero ganun pa man, tuloy pa rin tayo. Baka sakali na makahuli tayo at meron tayong mailagay sa kainan. At ayun, spear gun loaded. First dive of the day mga bay. Dumiretso na ako dito sa may bandang malalim dahil meron ako na ispatang isda na gumagalaw dito sa may biyak na ito. At ayun nga, habang pababa ako ay merong isang talakitok o yellow dots trevally. Medyo gulat yung isda sa atin. Kaya hindi ko na minadali ang pagpana sa isdang ito. Nagantay lang ako ng ilang sandali para kumalma yung isda at tuluyang lumapit. Inantay ko lang yung tamang pagkakataon na makuha natin yung tamang range na kaya na siyang abutin ng ating shop. At ayun, nakalabitan nga natin mga bay. Sa may buntot yung tama, pero good holding shot naman. Isang talagita sa sahara na ito. Lord, blessings kagad sa ating unang dive. Pagkakataong ito medyo kalma pa yung alon, kaya nakaka-dive pa tayo ng maayos. Straight to stringer. Secured. Abante ng konti at meron ako nadaan ng isang coral trout. Agad na lang akong bumaba at balak ko na ito i-drop shot dahil nakita na rin tayo ng isda. Hindi na natin ito magagawang i-ambush pa. Ayun, tinamaan naman mga bay. Maraming salamat at hindi ganun kailap yung isda at nagawa natin makalabitan. Isang coral trout o suno, ang ating pangalawang isda sa araw na ito. Good size na ito mga bay, sa around 1 kilo. Ilang minuto lang yung nakalipas ay dalawang isda na kaagad ang ating nailagay sa ating stringer. Dito, ito yung area na madalas ako makapana ng giant trevally or mamsa. Nagbabaka sakali ako na baka may laman. Dito wala pa akong ideya kung may laman o wala dahil walang galaw yung mga bait fish. Hindi sila natatakot, hindi natataranta. Nagbaka sakali lang ako dito. At habang pababa nga ako sa may biyak, may nakita akong gumalaw. At ayun, isang mamsa. Nakalabitan natin mga bay. Ayos. Ganda ng blessings natin sa araw na ito mga bay. Ilang minuto lang ang nakalipas mula nung pagkahuli natin ng coral trout. Eto, nakapakanan na naman tayo ng isang mamsa. Medyo malalim yung spot mga bay. Kaya
relax lang ako sa aking galaw para maging safe yung ating Thank you, Lord. pagdadive. Babsa. Ito yung pag-retrieve ko sa isda mga bay, dahil hindi ko na pinilit hilain pataas. Rogado naman yung tama ng isda, kaya hindi na nakapalag ng husto. Sa pagre-retrieve ng mga ganitong isda mga bay, talagang doble ingat. Kailangan iwas talaga tayo sa mga linya, dahil bagamat rogado may pagkakataon pa rin na pumapalag yung isdang ito at ayaw nating sumabit sa atin o sa katawan natin yung ating mga line, dahil maaaring maging dahilan nito ng pagkadisgrasya. Isa ito sa mga nagiging dahilan ng mga espiro na nadidisgrasya sa maling line management. Tayo ay pagkakataon ito ay malaki na yung tsansa na mahuhuli natin itong mamsang ito, dahil hindi na gano'ng pumapalag. Medyo masama ang kanyang tama. Dito ay nagpapasalamat na kagad ako dahil hindi na tayo pinahirapan ng isdang ito sa ating pag-retrieve sa kanya. Malaki ng isdang ito mga bay, around 6 kilos at goods na para sa half day dive natin. Thank you Lord, at hindi tayo pinahirapan ng isdang to. Talagang para sa atin ang isdang to. Tatlo na agad ang ating isda na nakatuhog sa stringer at mga gandang klase. Dito nga ipabalik na ako sa bangka dahil nararamdaman ko ng unti-unti na lumalaki yung alon, at may nakita akong isang lamon-lamon o tusk fish na pumasok dito sa may butas. Sinubukan kong silipin kung nandun pa ba. Habang pababa ako ay biglang sumilip. Ayun, at tuloy ang ating nakalabitan. Sa pool mga bay, sumasayaw ang ating shop sa pagpalag ng isda. Hindi ko na muna pinilit na hilain at nag-resurface na ako para magpahinga, para retrieve ang isda. Ito, retrieval ang lamon-lamon. Sinilip ko muna, maganda naman yung tama ng isda kaya hinila ko na palabas. Ito nga pala ang iniwan natin pang ulam dahil napakasarap nito pang sabaw. Napakakunti ng laman at suwabing-suwabe yung lasa. Isang lamon-lamon or tusk fish. Hindi ito mulmol mga bay. Sa loob lang ng isang oras mga bay, may 4 na agad na isda ang ating nilagay sa ating stringer. Dito ay malapit na ako sa bangka, pero sinubukan ko munang mag-drop dito sa ledge ng batong ito dahil madalas ko ito makita ng sweet lip na hindi ko napapana dahil hindi natin na tatimingan. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko na kaagad siya. Andun sa baba, nakatambay. Steady lang mga bay at mukhang maamo dahil wala siyang galaw nung makita niya tayo. Kaya dumapala ako sa may bato, nag fish call, nag scratching sa bato para ma-curious yung isda. Ilang sandali pa ngayon lumipas mga bay. Ayan, dahan-dahan na siyang lumapit. Ito ang kagandahan kapag steady ka lang dahil nakikurious talaga yung isda. At kusa talagang lalapit yan para i-check kung ano yung pinagmumulan ng ingay.
Ayan. On range na yun mga bay, pero inaantay ko lang talaga yung tamang timing para tuloy nating makalabit. At ayun, tinamaan naman ng mga bay, pero the place yung tama. Halos balat na lang yung kumakapit sa ating shot, kaya hinayaan ko lang muna. Tinantay ko lang na manghina yung isda hanggang sa nung maramdaman natin hindi na gumagalaw, tsaka natin dahan-dahang hinila para hindi mapunit. Ayun, finally hawak na natin yung isda at 99% na huli na natin ang isdang ito. Ayan, kung nakikita nyo, halos balat na lang yung kumakapit sa shop, pero sabi ka nila, para sa'yo yung isda, para sa'yo talaga. At dito malalaki na nga yung alon, kaya nagdesisyon na akong umakyat sa bangka dahil medyo malayo tayo sa mainland. 3.5 miles yung layo natin sa mainland, kaya hindi natin isaalang-alang yung safety natin at yung safety ng bangka, kaya tuloy na umakyat sa bangka at nagdesisyon ng umuwi. Basta naman yung talatan tsaka yung alon, lalaki na naman. 3 milya yung layo natin sa galing sa mainland. Hindi pa tayo doon, malapit. Lakas na. Plano ko sana lumipat pa ng ibang spot sa may malapit, kaso nung dumating ako sa pangalawang spot, malakas pa rin, lalaki yung alon, kaya decision na lang ako umuwi. Alright mga bay, dito tayo sa tabi. Tama lang natin natin. Sila na. Natin. Bago nga tayo tuloy yung umuwi, diyan na muna natin yung ating isda sa ating suki dahil wala pa yung palengke natin, on repair pa, kaya hindi pa tayo makakapagbenta ng isda doon. Dito na lang muna sa pinsan ko, kay Kuya Bobby. Shoutout kay Kuya Bobby na bumibili natin isda. Ayan, ito yung benta natin mga bay sa half day na pamamana. Dive lang yan mga bay. Nagsimula tayo mga Bali mahigit sang oras lang yung dive natin. At meron tayong blessing na nasumpungan. Sulit na. Maraming salamat. Salamat. Ulam. At ayun, isa na namang successful day ang ating nagawa sa ating pamamana. Maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pagpalaot. Bagamat solo dive at hindi maganda ang panahon, meron pa rin tayong blessing at meron tayong nailagay sa hapagkainan. Yun lang mga bay. Sa mga bago sa channel ko, huwag nyo naman po kalimutang i-hit yung like, tapos pa-subscribe na rin. And tap yun na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload natin kagaya nito. Yun lang mga bay. Hanggang sa muli. Peace out. Basta matali, mapuyos mo lang sa dyan. Magpunta na